Nagsisimula ang anime sa isang kilalang kasabihan na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng mabuti, isang espiritu ang manirahan dito at sa isang maaraw na umaga, makikita ang mga tao na abala sa kani-kanilang gawain sa kalsada habang ang pulang ilaw ay tumatama sa isang basurahan. Sa isang partikular na lungsod ay may dalawang babaeng nakasuot ng puti ang ipinapakitang naghagis ng mga sako ng basura sa isang itinakdang lugar ng pagtatapon. Pagkatapos nito ay makikita ang isang punit na stuffed toy na aso at isang batang babae na kinakausap ang kanyang ina tungkol sa nasirang manika. Humingi ng paumanhin ang ina at sinabing kakabili lang nila nito at baka mas lumala pa kung susubukan nilang ayusin. Iminungkahi niyang bibili na lang sila ng bago at makikita pagkatapos ang stuffed toy na inilagay sa isang sako ng basura at inihulog sa isang basurahan. Daanan ito ng mga tubo na kumukonekta papunta sa truck ng basura at kasunod nito isang babae ang ipinakitang umaalis, at isang misteryosong tao na nakamaskara at nakadisguise ang palihim na pinagmamasdan siya at umaandar na ang mga truck ng basura, at isang taong marumi ang damit ang nakikitang sumusunod sa likod ng mga ito. Sa loob ng isang silid ay isang lalaking nakasuot ng puti na tila isang gwardya ang nakarinig ng mahinang bulong. Lumapit siya sa pinto at nahuli ang isang taong naghahalungkat ng basura at nagulat siya, kaya agad siyang pumasok at tinutukan ng baril ang salarin. Ipinaliwanag na ang lugar na iyon ay para lamang sa mga awtorisadong tao. Nakilala ng gwardya ang lalaki bilang isang magnanakaw ng basura at isang taong nagnanakaw at nangongolekta ng basura na nagbabanta sa kalinisan ng lungsod. Pinindot niya ang alarma at dumating ang mas marami pang gwardya. Pero pinaghahagisan sila ng magnanakaw ng mga sako ng basura at tumakas sa tapunan at sinubukan niyang tumakas pero nagsara ang gate ng labasan. Biglang nagpaputok ang mga gwardya kaso mabilis na gumalaw ang magnanakaw at iniwasan ang mga bala at tumakbo palayo, habang tumatalon siya sa isang pader ay tinamaan siya ng isang bala at pagkatapos nito, nagtago siya at sa huli ay matagumpay na nakatakas sa mga gwardya. Lumabas siya mula sa isang imburnal at ipinakita ang kanyang mukha at makikita na ang magnanakaw ng basura ay isang batang lalaki pala, napangisi siya at tinawag silang mga hangal na hindi naman talaga delikado at sa loob ng kanyang bag, makikita ang punit na stuffed toy na aso. Nagbago ang eksena at ipinakitang lahat ng tao sa lungsod ay nakasuot ng parehong puting damit habang nakikinig sa musikang tumutugtog sa paligid. Pagkatapos ay may isang lalaking nagsusulat sa isang kwaderno habang naririnig ang usapan ng dalawang babae tungkol sa nangyaring pagnanakaw ng basura kagabi. Namangha ang dalawa na may nakatakas dala ang basura at nag-isip na baka isa siya sa mga galing sa tribo. Napatingin sila sa lalaki at napansin nilang ang kanyang suot ay mula sa mas mababang uri ng lipunan at saglit silang nagkatinginan bago siya umalis. Ipinakita na ang mga taong mula sa tribo ay hinuhusgahan, tinuturing silang marumi at mas mababa ang katayuan kaysa sa mga naninirahan sa lungsod. Ipinahayag ng dalawang babae ang pag-asa na sana manatili na lang ang mga taga-tribo sa kabilang panig ng pader. Ipinakitang lumabas ang lalaki sa isang bakal na gate na nagpakita ng mataas na pader na naghihiwalay sa lugar ng mga tribo mula sa syudad. Ang bahagi ng mga tribo ay makikitang marumi at sira-sira at sa background, dalawang tao ang nag-uusap tungkol sa magnanakaw ng basura at umaasang titigil na ito sa pagnanakaw upang hindi sila salakayin ng mga sundalo. Samantala ang batang magnanakaw ay nakapaligid sa mga gamit na nakuha niya mula sa basura ng lungsod. May boses ng isang babae na tumawag sa kanya na Roto at tinanong kung naghalungkat na naman siya at ang pangalan ng babae ay si Q. Binalaan niya si Roto na mahigpit ang mga tagalungsod pagdating sa basura at hindi nila alam kung anong maaaring gawin sa kanya kung mahuli siya. Tinanong niya kung bakit patuloy pa rin itong nagpapahamak at ipinaliwanag ni Roto na ang mga mayayaman ay basta-basta na lang itinatapon ang mga gamit na pwede pa at sa pamamagitan ng pangungulekta nito, nakakakuha siya ng pera para mabuhay. Tinanong ni Q kung totoong nasisiyahan si Roto sa pangungulekta ng basura na sinabi ni Roto na hindi naman ganoon at bigla na lang may tatlong tao na lumapit at nagsimulang mambuli sa kanya, kinukot siya ang kanyang amoy at napansin nila si Q sa malapit. Hinarap ni Q ang isa sa kanila at tinanong kung ano ang problema niya at sumagot ito na baka mangangamoy din siya kung patuloy siyang sumama kay Roto. Tinuro niya si Roto at sinabing lagi itong may suot na maruming guwantes at kung sino man ang makahawak sa kanya, baka magka-rashes pa. Isa sa mga nambuli ang tumadyak ng isang ilaw papunta kay Roto at habang iniinsulto siya na walang bibili ng mga sirang gamit na inaayos niya, dinagdag pa nito na baka kung ano ang itsura ng mga kamay niya sa ilalim ng guwantes at ipagtanggol siya ni Q.
sinabing wala naman siyang pinagkaiba sa kanila. Isa pang lalaki ang nagbabala kay Q na mali ang palaging pagsama kay Roto. Tinawag itong baliw at anak ng isang mamamatay tao at nabigla si Roto sa sinabi at ipinagpatuloy ng bully ang paninira. Iginiit na ang lugar na tinitirhan nila ay orihinal na itinayo para sa mga kriminal at sila raw ay mga anak ng mga iyon. Sinabi pa niyang pinipilit nilang manatiling malinis upang mabago ang tingin ng mga tao sa kanila. Pagkatapos ay sinisi niya ang ama ni Roto na siyang sumisira ng lahat dahil sa mga pagpatay na ginawa nito. Binalaan niya si Q na kung patuloy itong makikitang kasama ni Roto baka isipin ng iba na kasing kriminal rin siya nito. Nagalit si Roto at pinisil ang kanyang kamao kaya't nagsimulang umatras ang tatlong nambuli. Isa sa kanila ang natatakot na nagsabi na tingnan nito ang mga mata at yan ay mata ng isang mamamatay tao at magiging katulad din siya ng tatay niya at tumakbo silang palayo. Tahimik na tinanong ni Roto si Q kung sa tingin ba niya ay magiging ganoon din siya at sumagot si Q na napakasama ng mga sinabi sa kanya, wala siyang pagkakatulad sa kanyang ama at pinawi niya ang pag-aalala ni Roto at binanggit na mabait siya, ang isang tulad niya ay hindi makakapanakit sa kahit sino. Tumingin si Roto kay Q na halatang apektado at bigla namang napasigaw si Q sa tuwa nang makita niya ang inayos na stuffed toy na aso sa mga kamay ni Roto. Pero agad sinabi ni Roto na hindi iyon ipinagbibili. Pagkatapos tinawag si Q ng kanyang ina at tinanong kung anong ginagawa niya at pinauuwi na siya, umalis si Q kasama ang kanyang ina pero lumingon siya at sinabing magkikita silang muli ni Roto at habang papalayo sila, maririnig ang ina ni Q na mahina subalit malinaw na nagsabi sa kanya na huwag nang makikipagkita kay Roto. Tahimik na pinanood sila ni Roto habang papalayo at makalipas ang ilang sandali ay makikitang naglalakad si Roto sa daan papauwi pero pagdating niya, naroon na ang lalaking galing sa lungsod sa loob ng bahay at inulit ang sinabi ni Roto kanina na hindi ipinagbibili ang manika. Tiningnan siya ni Roto ng masama at galit na sinabi kay Regeta kung sinusundan ba siya nito at sumagot si Regeta na kailangang maging tapat si Roto sa nararamdaman niya. Idinagdag pa niya na dumating siya upang pag-usapan ang ginawa ni Roto na paghalukay sa basura ng lungsod. Iginiit ni Regeta na hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon para isugal ni Roto ang buhay niya at dapat siya na lang ang gumawa noon habang bata pa si Roto. Tiningnan siya ni Roto at sinagot na wala namang tunay na panganib, dahil hindi pa siya nahuli kailanman. Pero itinama siya ni Regeta at sinabing nakita nga siya noong nakaraang gabi at dagdag pa niya, kahit hindi sila magkadugo ay itinuring na niya si Roto bilang pamilya at hindi naman umaasta si Roto na may utang na loob sa kanya. Sumagot si Roto na natagpuan siya ni Regeta noong siya ay bata pa at pinalaki siya na hindi dahil kailangan niya itong gawin, kundi dahil sa malasakit at kahit hindi siya may utang na loob ay labis pa rin ang respeto niya sa kanya. Tinignan siya ni Regeta at sinabing sana ay maging tapat si Roto kay Q at tumitigas ang ekspresyon ni Roto. Biglang may bumagsak na lampara sa kanya at tiningnan niya si Regeta ng masama, galit na tinanong kung bakit niya binabanggit si Q. Napansin ni Regeta ang sugat ni Roto at tinanong kung paano siya nasaktan na may bumaril ba sa kanya. Nag-alinlangan si Roto at mabilis na sinagot ng hindi at lumapit si Regeta at inalok na linisin at lagyan ng bagong benda ang sugat sa kamay, kaya hiniling niyang tanggalin ni Roto ang kanyang guwantes. Hinubad ito ni Roto at sinabi ni Regeta ng seryoso na kailangan na niyang itigil ang pagnanakaw sa basura ng lungsod, baka sa susunod ay hindi na siya makaligtas at maingat niyang binalot muli ang sugat. Tumayo si Roto at sinabing mas masakit pa rin ang mga sugat na iniwan ng kanyang ama kaysa sa anumang tinamo niya ngayon, habang nakatitig siya sa kanyang peklat sa kamay at ibinaba ni Regeta ang tingin at sinabing ang mga mabibigat na krimen ay pinaparusahan agad ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtapon sa hukay. Ganito na ang batas ng lungsod mula pa noong unang panahon, ipinaalala niya kay Roto na ang kanyang ama ay itinapon sa hukay kaya't kailangang ingatan ni Roto ang sarili at napaisip si Roto kung paanong kahit sa isang maruming mundo, ganito na ang itsura ng kanyang mga kamay itim at napupuno ng bakas ng sugat mula pa noong naaalala niya. Minsan ay hindi na niya matiis ang sakit at naalala niya kung paanong umiiwas sa kanya ang mga tao sa tuwing makikita ang kanyang mga sugat. Ipinaliwanag niya na noong siya ay bata pa at pakiramdam niya ay parang nawala na ang kanyang kaluluwa. Si Regeta ang nagbigay sa kanya ng guwantes na suot niya ngayon at ito ang tumulong upang maibsan ang sakit, dahil doon ay taos-puso ang pasasalamat ni Roto at habang hawak ni Regeta ang inayos na stuffed toy na aso, iminungkahi niyang dapat sabihin na ni Roto ang nararamdaman niya kay Q dahil kung hindi ay baka maagaw pa ito ng iba.
Sinabi niya rin na ibigay na kay Q ang manika kinabukasan at makikita si Roto na litong-lito at halatang naiinis sa narinig niya. Habang nagtatalo sila ay ipinakita ang taong may maskara na nakatayo sa labas, palihim na nakikinig sa kanilang usapan. Kinabukasan ay sinabi ni Regeta kay Roto na ngumiti at sinubukan pa nitong hilahin ang mukha niya para mapangiti siya, ngunit sinagot siya ni Roto na hindi talaga bagay sa mukha niya ang pagngiti at tiningnan niya ang stuffed toy. Iniisip na malamang nasa bahay si Q at nagsimulang maglakad sa kalsada. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang ilang sako ng basura at sandaling tumigil upang tingnan ang mga ito bago magpatuloy. Ipinaliwanag niya sa atin na ang hukay ay isang napakalaking tapunan ng basura, lahat ng kalat ay nauuwi roon, at kahit ang mga taong nagkasala ay itinatapon din doon. Maririnig ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw ng itapon ang dumi sa hukay at makikita natin ang isang taong aktwal na itinatapon doon. Binanggit ni Roto na maging ang kanyang sariling ama ay kabilang sa mga itinapon sa hukay. Naisip niya kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa mga taong tinatapon doon. Biglang may narinig na anunsyo na isa na namang tao ang itatapon sa hukay. Tahimik na bumubulong si Roto ng oo at saka napagtanto na ang boses ay kay Kyo. Nagulat siya sa pagkakakita sa kanya kaya't agad niyang tinatago ang manika sa likod ng kanyang likuran, ngunit natuwa si Kyo na makita siya at sinabi nitong bihira siyang dumaan at hindi nakasagot si Roto. Nagkomento si Kyo na kakilakilabot ang eksenang nakikita nila at sumang-ayon si Roto. Sinabing hindi naman ito nalalayo sa itsura ng ibang bahagi ng squatter at ipinaliwanag ni Kyo na sadyang itinayo ang mga squatter sa gilid ng lungsod upang palagi nilang maalala na ang anumang kasalanan ay maaaring mauwi sa hukay. Dagdag pa niya ay pinipilit ang mga tao roon na manood ng mga bitay kahit ayaw man nila. Tinitigan niya si Roto sa mata at sinabing sana ay hindi na niya kailanman makita na itinatapon sa hukay. Ipinahayag niyang alam niyang may mga basurang hindi naman dapat itapon pero ang pagsugal ng buhay para doon ay napakadelikado dahil kapag siya ay nahuli, baka matulad siya sa mga ibang itinapon na roon. Tahimik na inamin ni Roto na binanggit rin sa kanya iyon ni Regeta at tumatango si Kyo at binanggit na iyon at dahil mahalaga rin siya kay Regeta. Nabigla si Roto sa paliwanag ni Kyo at mahina niyang inulit na mahalaga rin siya sa kanya at agad namang napagtanto ni Kyo ang kanyang nasabi at nahihiya na biglang nagsabing hindi niya sinasadya yon. Tinitigan siya ni Roto na halatang nabigla. Pagkatapos ay kinuha ni Roto ang manika at pinipindot ito sa kanyang mukha na parang nagbiro at biglang bumagsak sa lupa sa isang dramatikong pagkahulog. Tumingin si Kyo sa manika at tinanong kung yan ba yung manika. Bago pa siya makapagsalita pa ay pinutol na ni Roto ang usapan at inamin na noong nakita niya ang manika, naisip niya na baka magustuhan ito ni Kyo na tumigil siya saglit at may kaba niyang dinugtungan na baka hindi niya rin ito magustuhan, dahil nanggagaling lang naman ito sa junkyard. Gayunpaman ay iniabot niya ang manika sa kanya at kinuha ito ni Kyo mula sa kanyang kamay at ngumiti ng maliwanag. Pinanood siya ni Roto na kitang-kita ang pagka-stun niya at makikita si Roto pagkatapos na tumatakbo sa mga kalye. Masiglang lumulundag at sabi niya sa sarili na kailangan niyang ikwento kay Regeta ang nangyari. Habang tumatakbo ay aksidente siyang nabangga sa ilang opisyal ng lungsod at bumagsak sa lupa. Tiningnan siya ng mga ito pero nagpatuloy sa kanilang paglalakad at nagtaka si Roto kung anong ginagawa ng mga pulis ng lungsod doon. Hindi na siya nagsayang ng oras at patuloy na tumakbo papunta sa bahay ni Regeta. Pagdating niya sa pintuan sandali siyang nagatubili at pagkatapos ay binuksan ito at pumasok sa loob. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Regeta kaso laking gulat niya nang makita ang taong nakamaskara na nakahandusay sa sahig. Si Regeta na nakabulagta malapit dito na pinatay gamit ang espada. Dahil sa matinding galit ay agad siyang sumugod sa taong may maskara pero sa sumunod na sandali, si Roto na ang nakahiga sa sahig na malubhang nasugatan at hindi na makatayo at tahimik na pinulot ng taong may maskara ang isang aklat mula sa sahig, saka tumingin kay Roto at tahimik na lumabas ng pinto. Habang nakahiga si Roto ay bigla niyang narinig ang isang mahina at halos hindi marinig na tinig si Regeta. Buhay pa at mahina siyang tinatawag sa pangalan at gumapang si Roto papunta sa tabi nito at narinig ang halos hindi na mabigkas na salita na isang utos na tumakbo. Natarante si Roto at tinanong kung bakit at sino ang may gawa nito at sinabi niya kay Regeta na hahanap siya ng tulong, ngunit sa mas malakas na boses ay muling isinigaw ni Regeta ang utos na tumakbo, tumakas at baguhin ang bulok na mundong ito. Sa mga huling salitang iyon ay tuluyang namatay si Regeta at sa mismong sandaling iyon,
Dumating ang mga pulis ng lungsod at inaresto si Roto at inakusahan siyang pumatay at hindi makapaniwala si Roto sa narinig, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at ipaliwanag na wala siyang ginawang masama. Pinapatahimik siya ng mga opisyal at iginiit nilang nahuli siya sa mismong oras ng krimen at napupuno ng dugo ang kanyang katawan. Sinubukan pa rin niyang ipaliwanag na nakatakas ang tunay na salarin ngunit inutusan siyang manahimik. Patuloy pa rin ang pagsasabi ni Roto na may ibang may sala na isa sa mga opisyal ang nawalan ng pasensya at sinaktan siya. Sa labas ng bahay ay nagsimulang magtipon ang mga tao at sa gitna ng bulungan, may nagsabing sa wakas ay nangyari na rin na si Roto ang pumatay sa kanyang ampon at malapit sa lugar, makikita ang stuffed toy na aso na nakahandusay. Mula sa tinig ni Kyo ay maririnig ang kawalang paniniwala at dahil hindi niya maisip na magagawa iyon ni Roto, nagbago ang eksena at tumungo sa lugar ng bitayan sa tabi ng hukay at nagtitipon ang mga tao habang nagsasalita ang hukom sa harap ng karamihan. Ipinahayag na winasak ni Roto ang kadalisayan ng kanilang lupa na hindi lamang sa pagnanakaw ng basura, kundi sa pagpatay at ito ang pinakakasuklam-suklam na krimen. Makikita si Roto na nakabitin gamit ang mga lubod na nakaangat sa ibabaw ng hukay. Ipinagpatuloy ng hukom ang kanyang pahayag at iginiit kahit na ang biktima ay isang maruming taga-tribo lamang, ang taong responsable sa kanyang kamatayan ay wala ng karapatang manatili sa kanilang lupain. Idineklara niya ang pagbitay kay Roto at nagsimulang magsigawan ang mga tao at itapon ang dumi sa hukay. Habang nakabitin sa ibabaw ng napakalaking hukay si Roto ay nalito at hindi makapaniwala, iniisip niya kung paanong nauwi sa ganito ang lahat. Sinubukan niyang sumigaw at iginiit na wala siyang ginawang masama at tumingin siya sa paligid, sa napakaraming mukha sa harapan niya at nakiusap sa kahit sino na paniwalaan siya at doon niya napansin si Kyo sa gitna ng karamihan, hawak pa rin ang manikang ibinigay niya. Sa gitna ng desperasyon ay tinawag ni Roto ang pangalan ni Kyo at nakiusap na maintindihan siya. Sinabi niyang pinatay si Regeta at ang tunay na salarin ay nasa labas pa rin at tahimik na binigkas ni Kyo na dati ay buo ang tiwala niya kay Roto. Pagkatapos ay malamig niyang idinugtong na si Roto ay tunay ngang anak ng mamamatay tao. Binitiwan niya ang manika sa lupa at lumakad palayo at patuloy ang sigawan ng mga tao. Itapon ang dumi sa hukay at paulit-ulit at palakas ng palakas ang mga tinig. Sa sandaling iyon ay biglang ngumiti si Roto at mahinang binigkas na sila ang tunay na dumi mga tambak ng basura na walang sariling isipan. Habang lumilingon siya sa paligid ay napansin niya na itinataas ng hukom ang kanyang kamay at sa mismong sandaling iyon, nakita niya ang taong may maskara na nakatayo sa gitna ng karamihan. Ngunit huli na ang lahat at itinulak si Roto pababa sa hukay at habang siya ay mabilis na bumabagsak, nangako siya na balang araw ay ibabalik niya sa kanila ang impyerno at makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan na dumidilat si Roto, nakahiga siya sa isang napakalaking tambak ng basura buhay pa rin sa kung anong paraan, kahit wala siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang lugar na ito. Habang tumitingin sa paligid ay napagtanto niyang wala sa paligid kundi puro basura at mga itinapong gamit. Tinitigan niya ito na hindi makapaniwala at sinabi sa sarili na ito pala ang tinatawag nilang bagsakan ng basura. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang nakakatakot na nilalang. Si Roto ay nanatiling hindi makagalaw sa takot ay tumingin pataas at mahina niyang sinabi ang hukay na ito at ito nga ang katapusan, para sa basura at para sa mga tao at habang nakatitig sa halimaw ay nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin niya na ito nga ang impyerno. Naalala niya kung gaano niya laging pinagtatakahan kung bakit abalang-abala ang lahat sa pagpapadala ng basura at mga taong tinuturing nilang walang silbi sa ilalim ng hukay, pero ni isa sa kanila ay walang pakialam kung ano talaga ang nangyayari sa ibaba. Wala man lang nagtangkang alamin kung ano pa ang nandun sa ilalim at yun ang labis na nagbigay gulo sa isip niya, pero agad siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay habang papalapit sa kanya ang dambuhalang halimaw. Biglang lumala ang sitwasyon nang umatungal ang halimaw at dahil dito ay mas marami pang halimaw ang lumabas mula sa tumpok ng basura, hinabol nila si Rudo na tumakbo ng buong bilis pero wala ring saysay dahil agad siyang naipit. Nagtataka siya kung anong klaseng mga halimaw ang mga ito, mga basurang gumagalaw ng kusa. Bigla siyang pinagtulungang sugurin ng mga halimaw pero nakaiwas siya sa kanilang mga atake at tinangka niyang tumakas. Pero nadapa siya at bumagsak sa ibabaw ng isang bungo ng tao at doon niya napagtanto kung ano ang maaaring mangyari sa kanya.
Mura siya ng mura sa mga hayop na nagtapon sa kanya sa impyernong ito at biglang gumuho ang tumpok ng basurang tinutungtungan niya. Nahulog si Rodo sa pinakailalim ng bangin na nagsilbing pansamantalang hadlang sa pagitan nila ng mga halimaw. Pero may isa pang bagay na unti-unting pumapatay sa kanya, ang mismong hangin ng lugar na ito ay lason. Kapag huminga siya ng matagal ay masisira ang kanyang mga baga at tinatakpan niya ang ilong at bibig gamit ang kanyang guwantes. Umaasang makahanap ng lugar na mapagtataguan at mapagpapahingahan, pero bigla niyang naisip baka wala talagang ligtas na lugar sa impyernong ito. Unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa at bigla na lang siyang nagsuka ng dugo at dahil sa tunog na iyon ay muling lumapit ang mga halimaw sa kanya, bumagsak sa lupa si Rodo at hindi na makagalaw na halos tanggapin na niya ang kanyang kamatayan, nang biglang sumagi sa isip niya ang naghihingalong katawan ni Erto. Biglang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga kamay at hindi niya iyon napansin, pero naramdaman niyang nag-iba ang kanyang paningin at nakakakita siya ngayon ng mga liwanag na nagmumula sa mga basurang tambak at sa isang bakal na tubo sa harap niya. Gumapang si Rodo papalapit doon at determinado siyang mabuhay dahil may dahilan pa siyang mabuhay. Hinawakan niya ang bakal na tubo at tumayo na sabay sigaw na babalik siya sa ibabaw at maghihiganti sa mga nagtapon sa kanya at sa demonyong pumatay sa kanyang ama. Sumiklab ang matinding galit sa loob niya at sinamantala ng mga halimaw ang pagkakataon para muli siyang salakayin, pero pag-atake ng isa sa kanila basta na lang niya itong pinalo gamit ang bakal na tubo ni hindi niya tiningnan. Dahil sa lakas ng hampas ay tumalsik si Akin at tumama sa payong ng isa pang naninirahan sa hukay, na nagulat sa pagdating ng isang taong may lakas para labanan ang mga halimaw at samantala, tila nababaliw na si Rodo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Wala na siyang pakialam sa lason na hangin o sa dugong umaagos mula sa kanyang ilong habang patuloy siyang tumatalon at lumalaban kahit pa ibinangga si Rodo sa malalaking bato ng napakabilis, tila wala pa ring gaanong epekto sa kanya at isang halimaw ang dumurog sa batong kinabagsakan niya, kaya't natabunan siya ng mga debris. Pero nakalabas pa rin si Rodo at may kasama pa siyang isang bakal na poste. Iwinasiwas niya ito ng buong lakas at malakas ang naging tama sa halimaw pero bigla na lang lumitaw ang isa pang halimaw mula sa ilalim niya mismo. Nakatalon si Rodo palayo sa mga panga ng halimaw pero doon na siya tinamaan ng epekto ng paglanghap ng lason sa hangin, muli siyang nagsuka ng dugo at sinamantala ito ng mga halimaw para makalapit sa kanya at buti na lang ay muli na namang lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan niya, na nagbigay sa kanya ng lakas at bangis para manatiling nakatayo kahit sabay siyang inatake ng dalawang halimaw. Nakaligtas si Rodo mula sa sagupaan at ginamit niya ang isang piraso ng metal para hiwain ang bungo ng unang halimaw, pagkatapos ay sinugod niya ang pangalawa at hinati ito sa dalawa na dahilan para sumabog ito. Sandali siyang nagpahinga pero biglang lumapit ang isa pang dambuhalang halimaw. Nang makita ito ni Rodo ay agad niyang naisip na tumakbo muna para makabawi ng lakas, pero biglang tinadyakan ng halimaw ang lupa ng buong lakas at isang shockwave ang nagpalipad sa kanya. Nang idilat ni Rodo ang kanyang mga mata ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaking may suot na nakakatakot na maskara na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtaka siya kung sino ang lalaking ito at saan ito nanggaling pero bigla na lang siya binuhat at tinadyakan palayo ng lalaki. Muling nagsuka si Rodo ng dugo at muntik nang lumaban pero bigla siyang nilagyan ng lalaki ng gas mask para muli siyang makahinga ng maayos. Lalong nalito si Rodo at tinanong ang lalaki kung taga rito ba siya at gusto niyang malaman kung ano ang lugar na ito at kung anong mga halimaw ang narito. Pero ang lalaki tahimik lang at sinabihan na manahimik siya at syempre dahil medyo mababa ang IQ ni Rodo, hindi niya nakuha ang utos at patuloy pa rin siyang nagtatanong ng malakas. Muling bumubulong ang lalaking may maskara na tumahimik siya pero sagot ni Rodo ay pakikilinaw naman ang sinasabi nito. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa at doon na nainis ang lalaki at nakalimot sa sarili niyang payo. Sumigaw siya kay Rodo at sinabing hindi sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw ng mundo. Kasalanan daw ng mga tao sa itaas kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Ipinaliwanag niya na ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa mga ingay at dahil hindi tumigil si Rodo sa kakasigaw, napansin na sila ngayon ng mga ito. Dagdag pa ng lalaking may maskara ay hindi basta-basta mapapatay ang mga basura na halimaw gamit ang normal na sandata, kaya ang plano nila sana ay tahimik na makakalusot pero huli na ang lahat at isang halimaw ang dumating sa likod nila, kaya nagpasya ang lalaki na ito muna ang unahin. Bigla na lang lumabas ang gintong enerhiya mula sa kanyang braso at binalot ang kanyang payong na agad na naging isang sandata,
Nang umatake ang halimaw at pinaikot lang niya ang payong sa mukha nito na parang blender, hanggang sa tuluyang magkapiraso ang halimaw. Nang malaglag sa lupa ang mga piraso na iyon ay unti-unti silang naging alikabok. Namangha na si Rudo sa kakaibang lakas ng lalaki pero lalo siyang naintriga nang makita niyang hindi na nagre-regenerate ang mga halimaw matapos tamaan ng ganoong atake. Biglang dumating ang isang buong hukbo ng halimaw pero kampante pa rin ang lalaking may maskara. Mabilis siyang sumugod sa mga ito at pinasabog ang mga halimaw gamit ang kanyang payong na may talim, at pagkatapos ay tumalon paitaas habang ginagamit ang payong na parang parachute at nagtataka si Rudo kung ito ba'y isang teknolohiya na ginagamit ng mga tao sa hukay o kung ito'y natatangi lamang sa lalaking may maskara. Samantala ay lumulutang ang lalaking may maskara sa harap ng huling natitirang dambuhalang halimaw, na biglang bumuga ng isang bola ng asido sa kanya at pinrotektahan niya ang sarili gamit ang payong, na nagkalat ng asido at nang tumama ito sa mga tumpok ng basura ay sumabog ito ng malakas. Ginamit ng lalaking may maskara ang ulo ng halimaw bilang apakan para tumalon ng mas mataas, pinuno niya ng mas maraming enerhiya ang kanyang payong kaya't lumaki ito at lalong naging mapanira at sumugod siya pababa, tinataga ang ulo ng halimaw at pati na rin ang lupa at pagkatapos nito bumalik siya kay Rudo. Tinanong siya ni Rudo kung sino nga ba talaga siya at inalis ng lalaki ang kanyang maskara at ipinakilala ang sarili bilang si Ingen, isang simpleng tagalinis pero agad-agad ay pinagsisihan niya ang pagtanggal ng maskara dahil sa nakalalasan na hangin. Minura niya si Rudo dahil napilitang tanggalin ang maskara at biglang nawalan ng malay si Rudo. Habang wala sa malay ay nanaginip siya ng isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Umuwi siya noon matapos siyang bugbugin at itulak sa kanal ng ibang mga bata dahil sinabi niyang may buhay ang mga bagay at hindi nila siya pinaniwalaan. Tinanong siya ni Reto kung sinuntok ba niya ang bata pero sagot ni Rudo ay hindi. Tinanong niya si Reto kung totoo bang kapag inalagaan mo ang isang bagay ay magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang nililinis siya ni Reto sinabi nito na alamat lang daw iyon na ginawa para turuan ang mga tao na pahalagahan ang mga bagay. Pero personal niyang pinaniniwalaan na may kaluluwa ang lahat ng bagay. Lalong naging interesado si Rudo at tinanong kung ang mga bagay sa bahay nila ay may kaluluwa rin pati na ang kanyang guwantes. Sabi ni Reto ay basta't alagaan niya ang mga iyon ay darating ang panahon at magkakaroon din ito ng kaluluwa. Bigla siyang nagising mula sa panaginip na iyon at nakita niyang nakagapos siya at kinakaladkad ni Ingen. Minumura niya si Ingen at sinabing pakakawalan na siya kaso sagot ni Ingen ay dinadala lang siya sa ligtas na lugar. Hindi na iyon iniintindi ni Rudo dahil ang gusto niya ay makabalik sa taas para makabawi. Napahinto si Ingen sa sinabi niya at iginiit nito na imposibleng makabalik pa sa tinatawag nilang sphere na nasa langit at laging gumagalaw. Ipinagpatuloy ni Ingen ang pagkakakalagkad kay Rudo at ipinaliwanag na wala na silang magagawa kundi tanggapin ang bagong realidad. Pero tumanggi si Rudo na sumuko at buo ang paniniwala niyang makakabalik siya sa sphere anuman ang mangyari. Akala niya ay alam ni Ingen ang daan pero itinatago lang ito kaya't sinigawan niya ito. Pinipilit siyang sabihin ang lahat ng alam niya at nagbanta na magsisigaw siya ng magsisigaw hanggang sa may mga halimaw na dumating. Nainis si Ingen at iginiit na sasabihin niya kung anong klaseng lugar ito. Mas magaspang na niyang kinaladkad si Rudo at dinala siya sa isang clearing sa kanyan na mas malinis ng daan-daang beses kaysa sa paligid. Doon siya iniwan ni Ingen at binanggit na mag-enjoy siya sabay alis. Minura siya ni Rudo at ipinabatid na pakakawalan man lang siya pero tahimik lang na umalis si Ingen. Biglang lumabas ang grupo ng mga lalaking may suot na gas mask mula sa mga truck at lumapit kay Rudo. Nagtataka si Rudo kung sila ba ang mga taga rito. Ngunit maging ang mga lalaking iyon ay sobrang interesado rin sa kanya at base sa suot niya, inisip nilang baka galing siya sa sphere at dahan-dahan silang lumapit at nagtatanong sa kanya. Kinakabahan si Rudo pero sinabi niya na nahulog siya mula sa sphere. Pagkarinig nito ay agad nilang inalis ang kanilang mga maskara at labis ang tuwa nila dahil ngayon lang sila nakakita ng nabubuhay na taga-sphere. Karaniwan kasi ay mga bangkay lang ang natatagpuan nila at sobrang nasabik sila kaya't sinimulan nilang suriin ang mukha ni Rudo kaya't napaurong ito. Ibinunyag ng mga lalaki na wala silang masamang intensyon at sinimulan siyang kinalagan mula sa pagkakatali. Akala ni Rudo ay mas mabait pa sila kaysa kay Ingen pero naloko lang siya at pagkaraan ng ilang sandali, muling napalakas ang pagkakatali niya sa loob ng isang truck. Nagtataka siya kung ano bang nangyayari at sa labas ay nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kung gaano sila kaswerte na nakakita ng buhay na Sparite. Siguradong mabebenta ito sa napakataas na halaga at pinag-uusapan nila kung paano nagbabayad ng malaki ang mga tao.
para sa katawan at gamit ng mga patay na taga-sphere at kung gaano ka-rare ang tulad ni Rudo. Sabi ng kanilang leader kaya't gustong-gusto ng mga tao na pagbayaran ang mga taga-sphere ay dahil galit sila sa kanila, galit na galit sila sa mga taong nagtapon ng basura sa buong mundo hanggang sa mapuno ito, dahil sa nakakalason ng hangin at lumitaw ang mga halimaw. Ang mga taong namatay dahil sa mga halimaw o nawalan ng tirahan dahil sa nakalalasan na lupa at hangin ay may matinding galit sa mga taga-sphere, kaya kapag may nahuli silang buhay na isa ay tiyak na pagmamalupitan nila ito at napagpasyahan ng kanilang leader na bigyan si Rudo ng pagkain bilang maligayang pagdating sa ibabaw ng lupa. Ang pagkaing iyon ay panis na karne at mga bulok na tira-tira. Patuloy siyang nilalait habang pinipilit siyang pakainin at sinasabing ang mga taga-sphere daw ay niayaw humawak ng basura, kaya tiyak na hindi niya matutunawan ang ganitong klaseng pagkain pero sa pagtangkang isubo ang karne sa bibig ni Rudo, nagkamali siya ng malaki. Biglang kinagat ni Rudo ang kanyang mga daliri at pinunit ang laman at ngumuyang kasabay ng bulok na pagkain pinakain sa kanya, pagkatapos ay tuluyang kinain ni Rudo ang mga bulok na pagkain at sabay sabing hindi ito basura dahil nakakain pa naman. Halos magulat sa takot ang mga lalaki dahil hindi pa sila nakakakita ng isang halimaw na tulad niya. Pero simula pa lang ito at nagagalit si Rudo sa lahat ng patuloy na itinuturing ang mga bagay bilang basura o walang kwenta, at hindi na niya ito hahayaang magpatuloy at muling lumitaw ang kapangyarihan niya at binali niya ang mga tanikala. Tumalon siya palabas at pinakawalan ang enerhiya sa lupa kaya't nagsiliparan ang mga bagay sa paligid niya. Pinapanood ito ni Ingen mula sa malayo at natuwa siyang makitang si Rudo pala ay isang giver, na isang taong kayang bigyang buhay ang mga bagay at gamitin ang kapangyarihan ng mga ito na katulad niya. Samantala sa lupa ay naaalala ni Rudo ang mga sinabi ni Reto na kapag inalagaan mo ang mga bagay ay nagkakaroon sila ng buhay, at mamahalin ka rin nila pabalik at hinubad niya ang kanyang maskara at kinuha ang kadena na ginamit panggapos sa kanya, binuhusan niya ito ng buhay at ginawang isang sandata. Nagmadaling lumapit ang mga lalaki sa kanya pero hinahampas lang ni Rudo ang lupa gamit ang kadena at napapaurong silang lahat. Binanggit ng leader nila na puntiryahin ang kadena dahil wala raw silbi ang isang giver kapag wala ang kanyang gamit, at nagtagumpay ang mga lalaki sa pagdisarma kay Rudo. Pero laking gulat nila at lubos na tuwa ni Ingen nang pulutin ni Rudo ang isang lumang gulong at bigyang buhay din ito. Isang bihirang kakayahan kahit sa mga makapangyarihang giver at mabilis niyang tinalo ang mga kalaban. At pagkatapos ay hinarap ang kanilang leader na walang tigil sa pagmumura habang halos matakot na sa sarili niyang ihi. Pero bago niya ito matamaan ay biglang dumating si Ingen at pinigilan siya at napabalik sa malay si Rudo at biglang nawala ang kanyang kapangyarihan. Ang gulong na ginamit niya ay biglang naging alikabok at dumudugo rin ang kanyang ilong habang pinipilit niyang maintindihan kung ano nga ba talaga ang ginawa niya. Sabi ni Ingen ang paggamit ng kapangyarihan ng walang kontrol ay talagang nakakapagod at nakakasira ng katawan. Humingi ng tawad si Ingen at ipinaamin niyang sinadya niya ang pagsubok na iyon kay Rudo para makasigurado sa kanyang kapangyarihan. Nangako siyang ipapaliwanag niya ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kanyang kakayahan, pero kapalit nito ay gusto niyang sumali si Rudo sa mga cleaners na isang grupo na lumalaban sa mga halimaw pero para kay Rudo, masyado pang mabigat ang lahat ng ito. Ayaw niyang sumali at ang problema ay hindi marunong tumanggap ng salitang hindi si Ingen kaya't kahit ayaw ni Rudo, dinala pa rin siya ni Ingen sa clinic para ipagamot at habang tumatawag na sa isang kaibigan at sinabing nakahanap siya ng isang henyo at na-recruit sa cleaners. Nagulat si Rudo nang marinig ito dahil hindi naman siya pumayag at binanggit niya na kailangan niyang bumalik agad sa sphere, pero isang creepy na doktor ang biglang sumigaw sa kanya dahil sa mas malaki pa ang mga mata kaysa sa butas ng bilyaran. Sinabihan siyang tumigil sa kakasatsat at sinigawan siya dahil naglakad-lakad siya sa no man's land kahit alam niyang lason ang hangin doon. Tinawag siyang isang idiot sandwich dahil napapakidnap pa siya at sinabing dapat magpasalamat siya kay Ingen, na 2 beses siyang iniligtas sa kamatayan sa loob ng isang araw. Minumura ni Rudo si Ingen sa isip niya, pati na rin ang doktor na sa totoo ay isang matandang babae at nainsulto ito nang tawagin siyang matandang lalaki ni Rudo at matapos ang gamutan. Sinipa niya palabas sina Rudo at Ingen. Sa labas ay nagpasalamat si Rudo kay Ingen sa pagbabayad ng gamutan niya at sinabing ang kailangan lang niya ay impormasyon kung paano makakabalik. Wala raw siyang panahon para maging cleaner o ano man ang tawag ni Ingen sa sarili niya.
Pero sagot ni Injen ay umaasa siya na ang pagkakabihag kay Rudo ay magtuturo sa kanya kung paano tretuhin ang mga taga-Sphere sa lugar na ito. Dagdag pa niyang kapag nalaman ng iba na isa siyang taga-Sphere na tiyak na pagsisisihan niya pang ipinanganak siya at bukod pa riyan, walang impormasyon dito na libre. Dinala siya ni Injen sa isang wasak pero maayos na lungsod na mas maganda kaysa sa madumi na lugar sa labas. Nilibre pa siya ni Injen ng burger na agad niyang nilantakan dahil isinuka na niya ang lahat ng bulok na pagkain kanina. Akala niya noon na puro basura lang ang nasa ilalim ng hukay pero may mga lungsod pala rito at may mga taong naninirahan. Napansin niya ang isang babaeng pumasok sa tindahan at napatitig siya rito, pero biglang nagbigay ng leksyon si Injen tungkol sa mundo sa ibabaw. Sabi niya ay hindi lang basura ang naiipon dito pati damdamin at ang emosyon na iyon ay nagiging enerhiya na tinatawag na anima. Isa sa mga anyo ng anima ay ang mga halimaw na gawa sa basura at karaniwan, nananatili lang sila sa mga tambak pero minsan ay umaatake rin sila sa mga lungsod. Dagdag ni Injen na hindi tinatablan ng ordinaryong armas ang mga basura na halimaw dahil ang mga core nila ay gawa sa gaya ng guwantes ni Rudo. Nabigla si Rudo pero ipinaliwanag ni Injen na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng matagal, naiipon dito ang anima at tinatawag nila itong vital instrument. Ang mga vital instrument lang ang may kakayahang sirain ang mga core ng garbage monster, pero hindi lahat ay kayang gisingin ang kapangyarihan ng mga ito at sila raw na may kakayahang iyon ay tinatawag na givers at ang samahan ni Injen na cleaners, ay binubuo ng mga giver na tagalinis ng garbage monster. Tinanong ni Rudo si Injen kung pangakong sasabihin niya kung paano makabalik sa sphere kung sasali siya. Sagot ni Injen ay wala siyang alam tungkol doon at nainis si Rudo at tinawag siyang sinungaling. Pero pinapaalala ni Injen na hindi naman niya kailanman sinabing alam niya ang paraan pauwi. Ngunit may sinabi si Injen at ang boss niya ay matalino at maaaring makatulong kay Rudo sa pagbalik. Nainis si Rudo dahil ngayon ay kailangan pa niyang makipagkita sa boss ni Injen bago makapagpas siya. Biglang tinanong ni Injen si Rudo tungkol sa kanyang guwantes at sinabi ni Rudo na ito ay ibinigay ng kanyang ama at iyon lang ang alaala niya rito. Doon naintindihan ni Injen kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga niya sa sirang guwantes, kaya't sinabi niyang pahalagahan niya ito dahil malakas ang kaluluwang taglay ng guwantes. Naging emosyonal si Rudo dahil lahat ng tao ay laging pinagtatawanan siya dahil sa guwantes na iyon, pero biglang nakatanggap ng mensahe si Injen at nagpaalam na makikipagkita siya sa kaibigan sa trabaho. Tumayo si Rudo at bigla na lang nagpasalamat kay Injen sa lahat at bilang sagot, inihagis ni Injen kay Rudo ang isang pouch ng pera at sinabing mag-ingat siya sa paggastos nito. Hindi makapaniwala si Rudo na binigyan pa siya ng pera sa kabila ng lahat ng naitulong na ni Injen sa kanya. Pero sabi ni Injen ay wala yun sa kanya at nakuha lang naman daw niya ang perang yun mula sa pagbebenta ng sarili niyang mga damit, kaya siya nagawang ipakonsulta at pakainin si Rudo kaya't hindi na raw kailangan magpasalamat. Halos mawindang si Rudo sa narinig pero iginiit ni Injen na hindi naman pwede talagang gumala si Rudo sa lungsod na suot pa rin ang mga damit galing sa sphere. Dagdag rin niya na pupunta na siya sa trainer niya kaya't maghintay na lang daw si Rudo doon ng maayos. Galit na galit si Rudo pero bigla niyang napansin na may pusa na kinukuha ang pera niya at tumatakbo palayo. Agad niya itong hinabol pero hindi niya ito maabutan at mabuti na lang ay nakita niya ang isang baston na hugis gasuklay sa kalye at agad niya itong dinampot. Ginamit niya ito para maharangan ang pusa. Nang mapigilan na niya ito ay dumating ang may-ari ng baston at galit na galit sa ginawa ni Rudo na tila pagnanakaw sa mahalagang gamit niya. Tinanong siya ni Rudo kung ano ba ang mahalaga sa piraso ng kahoy na iyon at lalo lang nag-init ang ulo ng lalaki. Mabilis niyang binawi ang kanyang baston at itinulak si Rudo at sabay sabing pagbabayaran niya ito. Pero bago pa man siya umatake ay bigla siyang nagsimulang kumilos ng kakaiba gamit ang kanyang baston na lalong ikinalito ni Rudo. Doon niya napansin ang simbolo ng cleaners sa baston na gaya ng nasa payong ni Injen at napagtanto niyang isa rin itong cleaner. Inactivate ng lalaki ang kapangyarihan ng kanyang baston at ginawang sandata ito at inatake si Rudo. Pero sinadya niyang magmintes dahil sinabi na ni Injen ang tungkol kay Rudo at ipinakilala niya ang sarili bilang si Zanka, ang tao na magiging tagapagsanay niya ayon sa hiling ni Injen. Sabi ni Zanka ay hindi niya inakalang tuturuan pa niya ang isang bata ng leksyong huwag magnakaw sa kapwa. Sagot naman ni Rudo ay hiniram lang niya ang baston para habulin ang pusa na nagnakaw ng pera niya, pero tinawag ni Zanka ang ama ni Rudo at iginiit na mukhang hindi ito pinalaking maayos.
Dito na nagalit si Rudo at hinding-hindi niya matitiis na babastusin si Reto, pero habang iniisip niya si Reto, naalala niya ang sinabi nito noon na kung gusto mong pakinggan ka ng iba, ikaw ang unang umatras mula sa gulo at subukan mong intindihin ang nararamdaman nila. Kaya naisip niya na may karapatan si Zanka na magalit at dahil basta-basta niyang kinuha ang mahalagang gamit nito, kung guwantes naman niya ang kinuha ng iba ay tiyak magagalit din siya at kahit aksidente, kaya umamin siyang kasalanan niya at humingi siya ng paumanhin kay Zanka. Agad namang lumalambot ang loob ng lalaki at sinabi niyang ayos lang ang lahat dahil ibinalik naman ni Rudo ang baston at dapat siya rin ay nagtimpi ng kaunti. Naguluhan si Rudo sa biglaang pagbago ng ugali nito at dahil na rin ito ang unang beses na naresolba niya ang isang tensyonadong sitwasyon gamit lang ang pag-uusap, naiisip niya tuloy ay tama nga si Reto sa mas maraming bagay kaysa sa inaakala niya. Tinulungan siya ni Zanka na tumayo at tinanong siya kung ano ang kanyang vital instrument at kung ano ang kayang gawin nito. Sagot ni Rudo na marahil ay ang guwantes niya pero hindi pa niya alam ang kakayahan nito. Sinuri ni Zanka ang guwantes at binanggit na astig ito at samantala si Rudo ay namamangha pa rin kung gaano kaiba ang ugali ni Zanka ngayon. Bigla niyang naisip baka dahil iyon sa pagngiti niya ngayon at palagi niyang sinasabi ni Reto at kung gusto mong makahanap ng kaibigan, ngumiti ka muna at sa kasamaang palad ay hindi pa kailanman nakangiti si Rudo sa buong buhay niya. Kailangan pa siguro niya ng isang gym trainer para turuan siyang gamitin ng tama ang mga kalamnan sa mukha, mas malala pa at hindi niya ito alam kaya't sinubukan niyang gayahin ang ngiti ng tao sa abot ng kanyang makakaya. Pero ang lumabas ay ang pinaka-nakakatakot na ekspresyong nakita ni Zanka sa isang tao. Galit na galit ulit si Zanka at tinanong si Rudo kung anong klaseng mukha ang ginagawa niya. Akala niya ay minamaliit siya nito pero sabi ni Rudo ay bakit siya na naman ang nagagalit na iyon ng araw ang pinakamagandang ngiti na kaya niyang ibigay. Iginiit ni Zanka na kahit isang bulag ay masasabi na hindi yun ngiti, kaya't naisip ni Rudo na ipikit ang mata at isasara ang bibig para mas magmukhang natural. Medyo hindi na ganoon ka-creepy ang hitsura niya ngayon pero hindi pa rin napigilan si Zanka sa inis. Iniisip ni Zanka na masyado nang nagiging mayabang si Rudo dahil tinawag siyang genius ni Ingen at ngayon na parang minamaliit pa siya, sinabi niya na hindi makakamit ni Rudo ang mga layunin niya kung puro kalokohan lang ang ginagawa niya. Pero doon siya nagkamali at naalala ni Rudo ang layunin niyang makabalik sa sphere at baguhin ito ayon sa huling kahilingan ni Reto. Kaya't sinagot niya si Zanka dahil seryoso siya sa lahat ng ito at sinabi niyang tigilan na siya sa panlalait. Hinugot ni Zanka ang kanyang sandata at ipinabatid na hindi sila magkakasundo kailanman. Sumang-ayon si Rudo at agad kumuha ng metal rod mula sa basurahan sa gilid. Gamit ang kapangyarihan niya ay ginigising niya ang puwersa nito. Nagulat si Zanka sa nakita kung paano nagawang gamitin ni Rudo ang isang random na bagay bilang vital instrument. Doon niya naintindihan kung bakit tinawag siya ni Ingen na isang henyo pero kumpiyansa pa rin si Zanka. Sabi niya kung talento lang ang meron si Rudo ay hindi siya mananalo sa isang gaya niya na pinaghirapan ang lahat ng lakas niya. Ang hindi alam ni Rudo ay distraction lang pala ang mga sinabi ni Zanka at biglang bumagsak ang baston ni Zanka sa harap niya na ilang pulgada lang ang layo sa ulo niya. Napilitan si Rudo na umiwas at tumakbo habang biglang umatake si Zanka at mabilis siyang napin sa lupa. Kontento na si Zanka sa tagumpay pero may napansin siya sa mukha niya at pinunasan niya ito, dahil sa pag-uusisa ay inaamoy niya at halos mapaubo sa gulat dahil sa tae pala yun. Doon niya naalala na ang metal rod na ginamit ni Rudo ay parte pala ng isang plunger mula sa banyo. Sinubukan pa niyang ipaliwanag kung ano ang plunger pero wala na sa mood si Rudo. Sinimulan niyang iwas-iwas ang plunger na may laman pang hindi natunaw na hapunan ng kung sino. Natarante si Zanka at todo iwas sa lumilipad na dumi at hanggang sa napilitan siyang tumakbo palayo kay Rudo. Hindi maintindihan ni Rudo kung bakit bigla siyang natakot pero gumagana naman kaya't hinabol niya ito habang dala ang nakakatakot na plunger. Sa kalagitnaan ng habulan para silang sina Tom and Jerry na paikot-ikot sa mga eskinita, hanggang sa nakatakas si Zanka papunta sa Main Street pero malapit na si Rudo sa likod niya. Bigla na lang may pusa na sumasalubong kay Zanka at natapilok siya. Nawalan siya ng balanse at dito na siya naabutan ni Rudo at tumalon si Rudo ng mataas, sabay iwas-iwas ang plunger ng buong lakas patungo sa natigil ang si Zanka. Tinamaan si Zanka ng sunod-sunod na lipad ng dumi at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Ingen para tingnan kung kumusta na sila. Tinanong niya si Rudo kung nakilala na ba niya ang bago niyang guro at itinuro lang ni Rudo si Zanka.
na nakahandusay sa ibabaw ng tambak ng basura habang nangingisay sa pagkasira ng ulo. Tinulungan ni Injan si Zanka na maglinis ng sarili at isinakay siya sa sasakyan pero hindi niya mapigil ang matawa sa nangyari na natalo si Zanka ng dumi. Si Rudo naman ay tila na trauma nang malaman ang totoo tungkol sa sandata na inihahampas-hampas niya sa buong kalye. Sabi pa ni Injan na si Zanka ay isang spoiled na bata at hindi niya inakalang may makakatrato sa kanya ng ganon. Tahimik lang si Rudo habang nakatitig sa mukhang wasak na si Zanka hanggang mapansin niya ang isang pares ng bote sa likod ng sasakyan. Sabi ni Injan ay maaaring hindi maganda ang unang pagkikita nila pero si Zanka pa rin ang magiging guro niya mula ngayon. Pinuri pa niya ito at sinabing si Zanka ang pinaka-skillful na trainer pagdating sa paggamit ng vital instruments. Mukhang mahalaga kay Zanka ang sinasabi ni Injan dahil napatawa siya nang marinig ang papuri. Biglang tinawag ni Injan ang isang babae sa likuran ng kotse na si Rio at tinanong kung kailan siya dumating doon. Nagising si Rio mula sa kanyang beauty nap at sinabing curious lang siya sa bagong lalaki at napatitig si Rudo sa kanya dahil napakaganda niya. Bigla na lang nilalaro ni Rio ang buhok ni Rudo dahil kakaiba raw ito at napaisip si Rudo kung aksidente ba siyang napunta sa langit. Habang nakatulala pa siya ay pinapaandar na ni Injan ang kotse palabas ng lungsod, patungo sa headquarters ng cleaners na nasa gitna ng kagubatan.